Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayo re-reakan. Maraming nagre-request, maraming nagsasabi dito sa video na re-reakan natin, mga kababayan ko. Ito yung sa KMJS. Yung misteryosong tila anino nakuha ng naglalakad daw. Tingnan nga natin to. So ito yung video, no? Panoorin natin. Sa kadiliman, mas madaling malansi ang Cute ng pusa! Ang cute. Ang cute. Sa kadiliman, mas Ang cute ng miming, oh. Cute. madaling malansi ang ating imahinasyon at isipan. Gaya na lang ng nangyari kamakailan sa Turil sa Davao City. Ako Davao. Nang pagtingala nila sa bubong, may nakita silang hindi maipaliwanag na nilalang. Sorry, hindi nyo nakikita. So, ito yung video, no? Merong something dun sa bubong. Isang itim, malaki, na parang anino. Ang hindi matukoy na nakita, naglalakad ng pabalik-balik sa bubong ng isang eskwelahan. So, obviously, no, tao to. Unang-una, gabi na ba yan? Hindi pa naman gabi yan, di ba? Kasi medyo darkish pa. Wait lang, nabanggit ba ko anong oras? Yung, anuhin lang natin, Sa Davao City, Anong oras na ba? nang pagtingala nila gaya na lang ng nangyari kamakailan sa Turil sa Davao City. Dapat sabihin ko anong oras. Nang pagtingala nila sa bubong, may nakita silang hindi maipaliwanag na nilalang. Isang itim, malaki, Ano ba ito? Gabi ba or ano? Pwede kasing gabi rin eh. Kasi alam mo, may time kasi na nung nag-vlog kami sa sementeryo, gabi, pero yung AI ng cellphone, medyo maliwanag ang langit. Magabi kasi pwede rin kasi mangyari may reflection ng ano. Kaya sana sinasabi ko anong oras. Hindi ko maintindihan ano ba to, gabi ba to or umaga. Or hapon, dapat hapon. na parang anino. Ang hindi matukoy na nakita, naglalakad ng pabalik-balik sa bubong ng isang eskwelahan. Hindi pa man nila naaninag kung ano talaga ito. Ang anino, bigla raw, naglaho. Naglaho. Hindi naman siya naglaho talaga as in... Naglaho ba yon? Siyempre parang nag-crouch siya eh, then bumaba eh. Hindi naman yung halimbawa nakatayo siya biglang out of thin air, biglang nawala. Tama ba ako? Minsan sa kwento din eh. Hindi naman siya naglaho oh. Ang nangyari, yumuko siya men. Yumuko kaya nawala. Dili normal nga tao. Nagalutaw siya. Hindi, what do you mean hindi normal yon? Kayang kayang i-replicate yun eh. May maglalakad sa bubong, then magka-crouch lang, hindi siya nawala.
Tapos sabi nito, nakalutang. Sabi niya daw nakalutang. O paano mo nasabi nakalutang yan, min? Naglalakad eh. eskwelahan. Di ba? Nakadikit siya dun sa may bubong. Paano nakalutang yan? Naglalakad eh. Anong nakalutang yan? Ano ba? Hindi Mga Pilipino minsan hindi ko naiintindihan kung pinipilit lang nila talagang, alam mo yon, yung may paniwalaan na na gusto nilang paniwalaan. 'Di ba? Yes, I know. Ito ha, mga kababayan ko. Lahat naman tayo na nagkakaroon tayo ng maling akala lahat eh. Kahit ako hindi ako perpekto, 'di ba? Katulad nung kay dun sa yung nagpatato sa noo kay Taragis. Na din ako doon, nadala din ako doon. Hindi naman tayo lahat perfecto eh. Pero yung ganito, na lulukohin mo yung sarili paman mo, nila na lumulutang yon. Ano ba, min? Inag kung Hindi ano naman siya talaga ito. lumulutang eh. Lumulutang ba yan? Ano ba naman yan? Ginagawa naman nating engot yung Ang sarili anino, natin eh. bigla raw, naglaho. Nag-crouch siya eh, oh. Dili normal nga tao. Nagalutaw siya, mura siya. Oh, nakalutang daw. Para siyang wakwak. O, paano mo nasabing doon sa video nakalutang yon? Na-detach ba siya doon sa bubong? Ano ba? Wak-wak. Isang katakatakang May instance ba sa video na yan na ito ay lumutang talaga? As in, nakadikit siya always sa bubong eh. Huwag mo sasabihin nakalutang. Yayari na naman ang ating susuriin at iimbestigahan. Nakalimbawat yung balaybo. Ang insidente nangyari sa pampublikong eskwelahan sa Barangay Bangkas Heights. Ang una raw nakapansin sa di umano misteryosong anino, si Ella. Nagtambay mi ato sa gawas, then ako kay murag nagpalahi ko at bang atong atop sa school. Then pagtanong ako sa atop, dahil something. All black siya. Nung una, akala raw ni Ella, tao lang ito na nagpapalipas oras sa bubungan. Naglingkod lang siya ato, tapos naglihok na siya ato nga time batog nakaingon mi nga ay tao ni ay ginahuna namo di ay sa akong mga friends nga basig depressed, nagpahangin lang. Depressed, nagpahangin lang. Hanggang may napansin sila ritong kakatwa. Lahi mangod yang action, dako jud kayo siya. Layo jud baya ang school sa amuaw. Dapat kay pagtanong namo siya, gamay jud siya, pero ang amuaw kay dako jud siya. Hindi naman siya malaki. Kasi kung yung size niya, ikukumpara mo doon sa bintana ng... At nung tinutukan nila ito ng flashlight, Pag flashlight sa yais, dali na kay siya nawala. Yumuko siya eh, hindi naman siya nawala. ang video ng di umano misteryosong anino mabilis na kumalat online. Kanya-kanya tuloy teorya ang mga nakakita. Nagalutaw siya, mura siya gwak-gwak. Pero ang ilan may kutob. Magnanakaw daw yun. Hindi raw kaya ito magnanakaw. Sinasabi lang po nila sa mga bata, magnanakaw lang daw yun. Aswang o tiktik yan. Kung hindi yan nakit bahay, maligno na talaga yan. Kung magnanakaw, parang mag-aalala din po ako kasi pwede siyang umakyat dito sa bahay namin. Imposible naman po kung magnanakaw po kasi yun. Kung magnanakaw, pwede naman siyang dun magnakaw sa first floor, second floor, third floor ba yun? Ba't dun pa mismo sa taas siya pumunta? Oo nga no. Oo nga no. May may point din si ma'am. Kung magnanakaw nga naman pala yun, bakit kailangan sa bubong? 'Di ba? Ang wala naman nanakawin sa bubong, maliban lang kung nanakawin niya sa bubong ay yero. Oo nga, makes sense, 'di ba? Yun po ang question namin dito. Hindi pa man nabigyang linaw ang misteryo. Makalipas ang isang oras, ang anino muli na namang namataan sa bubong ng eskwelahan. At sa pagkakataong yon, meron silang napansin.
Dili na jud to siya tao kay dili normal ang iyang pagtindog. Straight jud kayo yung lakaw. Wait, ano nga naman ngayon kung straight maglakad, hindi na ba tao pag ganon? Hindi kahit saan mo tingnan, karakteristik ng tao to min eh. Wala jud Parang ang nakikita ko dito, yung pag may napaniwalaan na yung mga tao, magi-stick sila doon. 'Di ba? Paano mo nasabing hindi tao? Lahat naman ng tao gano'n ang itsura pag naglalakad. Dahil straight? Wala bang taong straight maglakad, men? Ano ba? lisod kay na dira asakon kay paana ang ato. Mahirap yun akyatin. Kung mahirap akyatin ang bubong, ba't nagawa yung bubong na yan? Ba't nakabitan ng bubong yan? Ng yero? Kung mahirap. Di ba? Fallacy yun eh. Yung sabi. Kontra ba ako ng kontra? Hindi, wait lang. Mag-usap nga lang tayo. Kasi ganito, yung mga binibigay sa aking video, alam naman na ang kino-content ko dito sa video ay hanapan ng scientific explanation ng isang issue. 'Di ba? Yan ang palagi niyong tatandaan, ha. Kasi maraming nagagalit sa, lahat naman sa'yo peke eh. Lahat naman sa'yo peke eh. Malamang, debunker ako eh. Hanggat maipapaliwanag ko sa practical na paraan, ipapaliwanag ko. Yung mga possibilities kung paano mangyari yung isang bagay sa abot ng aking makakaya, i-explain ko, maliban na lang talaga kung hindi ko alam kung paano nangyari. Diba? Ano bang gusto nyo? Wait lang, mag-usap nga tayo. Ano bang gusto nyo gawin ko? Pag may nakita ko, ay totoo! Wakwak nga siya! Yun ba ang gusto nyo sabihin ko agad-agad? Diba? Kayo naman, kayo kung may sarili kayong opinion, i-comment nyo dyan sa baba. Gusto ko rin mabasa. Gusto ko rin malaman yung opinion nyo. Kung mali man yung sinasabi ko sa inyo, tingin nyo mali, i-correct nyo. Ako, hindi ako agree bungo. Ang tingin ko, yan ay isang ganito. At kung, halimbawa, ganito, sinasabi ko, totoong tao yan. Hindi ako agree sa'yo. Wag nyo akong dadalihan ng, lahat naman sa'yo, peke eh! Maglatag kayo ng counter-argument nyo. O kung sinasabi kong tao yan, magsulat kayo dyan sa baba ng comment nyo na hindi ako agree bungo na tao yan. O bakit hindi ka agree? Kasi yan ay nakikita ko, parang naaninagan ko na siya ay may sungay, siya ay tinutubuan ng pakpak, o kung anong dahilan nyo na pwedeng pwede explain. At babasahin ko yon, baka tama kayo. Diyan ako diyan ako naka-realize na tama kayo yung kinontent ko kanina, yung sa takoyaki, na yung nagpatato. Galing din lang sa comment yon, yung natutunan ko na yon, 'di ba? Kasi may kwenta yung comment. Hindi yung comment na lahat naman kasi sa'yo peke, huwag ka makialam. Huwag ganon, 'di ba? Kung disagree kayo sa sabihin mo, hindi. Ganito yan bungo. 'Di ba? Sabihin mo sa akin kung ano yung observation mo. Magtulungan tayo dito. Yan ang tamang term, magtulungan tayo. Kung tingin mong hindi accurate ang sinasabi ko dito, mag-offer ka ng mas plausible na dahilan doon sa sasabihin ko. Hindi naman bawal 'yun. Basta wag lang talaga yung lahat na lang sa'yo peke. Wala ka kasing third eye. Tanga! Nakakainis. Hanggang rumisponde na ang barangay. Yung pamangkin ko po, siya ang naka-video. Tapos tinawagan ko niya. Tapos nag-rescue kami. Pinaikutan namin yung eskwelahan. First floor hanggang nagdating kami doon sa rooftop. Kung tao lang to, maglisod jud to, nagkamang ganitong tanod. Duda jud nako dili. Kung tao, sabi ni ate, kung tao daw, mahihirapan daw. Pero kaya, mahihirapan lang. 'Di ba? Hindi naman imposibleng may makaakyat talaga na tao doon eh. Ngayon, ang tatanungin, anong purpose ng tao ba't umakyat doon? Yun ang mystery. Pero kung magfo-focus tayo na imposibleng may makaakyat na tao doon, wrong. Kayang umakyat. Nalagyan nga ng yero yun eh. 'Di ba?
kayang may umakyat na tao doon. Hindi lang natin alam kung ano yung purpose niya doon sa taas. Siya tao. May maabutan nga ba ang mga rumesponding tanod sa rooftop? Pinuntahan namin. Wala kaming nakita. Kung magnanakaw yun, ma'am, baka makita siguro namin kasi pagtawag sa akin, mga 10 minutes, dumating na po kami. Sabi ng 10 minutes, ang tagal nun eh. Malamang. Doon sa 10 minutes na yun, sa basketball nga, ilang segundo, maraming pwede mangyari. Yan pa kaya na, at saka sakto bang 10 minutes na, estimate nyo lang. Di ba? mga tao, walang nakababa, walang tumalon. Ang rooftop kung saan namata ang palakad-lakad di umano ang misteryosong anino nasa ika-4 na palapag o 4th floor ng building. Para ito marating, kailangan... meron naman palang dito eh. Ayan pwede kasing ang mangyari, dito pumunta, then from dito umakyat. Anong explanation ba? Munang bagtasin ang hagdan sa gilid ng eskwelahan. Walang ibang dadaanan. Doon kami sa may hagdanan ng daan. Wala man silang naabutang tao o kakaibang bagay nung sila'y Kayang umakyat sa bubong. Huwag niyo sasabihin hindi. Punde, ang grupo ng barangay tanod na si Ronilo, tapos ngayon, kung wala sila nakita doon, hindi rin kasi imposible. Kasi 10 minutes sila bago makarating. Enough yung time eh. Para, kasi di ba nireport lang sa barangay yan nung nawala na yung anino. Yung sa camera, bigla siya yumuko. Di ba? Tapos from there, mag-count ka ng 10 minutes. meron daw na-diskubre. Pares ng putikang tsinelas at sa isa sa mga classroom, may napansin din silang bakas ng paa. Di ba? Pwedeng ang mangyari, dyan siya nag-push para makaakit siya doon sa butas, pinush niya yung paa niya. At sa 2 kwarto sa loob ng eskwelahan, may nakita pa silang pero may ibang dadaanan nga pala hindi lang dyan. butas sa kisame. Kung may butas sa kisame, dapat butas din yung bubong para makaakit siya sa bubong. Diba? Kaya lang, anong gagawin naman niya? Ba't nagbutas siya dyan? Sa May kinalaman ba ang nakitang tsinelas at butas sa kisame sa nakitang parang palutang-lutang at palakad-lakad sa bubungan? Abangan mamaya ang tahimik na gabi ng mga residente ng Turil sa Davao City na bulabog nung ang mga residente may namataan sa rooftop ng eskwelahan. Ang grupo ng tanod na si Ronilo agad inakyat ang rooftop ng eskwelahan. Kung magnanakaw yun, ma'am, baka makita siguro namin kasi pagtawag sa akin, mga 10 minutes, dumating na po kami. Sabi ng mga tao, walang nakababa, walang tumalon. Dito na nga nila nakita ang pares ng putikang tsinelas. Kanino kaya ang nakitang tsinelas? May dapat nga bang pangambahan ang mga residente? Nagalutaw siya, mura siya guwak-guwak. Kung sakali, handa ka rin bang matuklasan kung sino ito? Gustong pumasok sa bahay. Grabe magpaano ni Jessica Soho no? Parang nagpabaliw-baliwan po. Ang pagpapatuloy ng aming investigasyon. Naka-block po siya ng damit. Same day lang po kasi yung na-capture yung video nga. Sino siya? Mamaya na. Ang tahimik Ayun naman pala na gabi ng mga residente ng Turil sa Davao City na bulabog. Nung ang mga residente may namataan sa rooftop ng eskwelahan. Nagalutaw siya, mura siya guwak-guwak. Magnanakaw daw yun. Para maliwanagan ng mga residente, ang grupo ng tanod na si Ronilo agad inakyat ang rooftop ng eskwelahan. Ulit-ulit Kung magnanakaw yun, ma'am, baka makita siguro namin kasi pagtawag sa akin, mga 10 minutes, dumating na po kami. Sabi ng mga tao, walang nakababa, walang tumalon. Dito na nga nila nakita ang pares ng putikang tsinelas at bakas ng mga paa sa dingding. Sign yun na nakapasok ko talaga yung kawatan. Samantala, nakarating sa kaalaman ng aming team na may naaresto ang mga otoridad na pinaghihinala ang magnanakaw.
Yan, naaresto, Gustong pumasok sa bahay, nagsasabi siya na hindi daw siya taga dito. Iba na naman yung area na sinasabi niya, parang nagpabaliw-baliwan po. Ang suspect dinala raw sa Turil Police Station. Na-rescue po siya ng barangay responder natin. Dinala dito sa police station namin. Naka-block po siya ng damit. Same day lang po kasi yung na-capture yung video, ma'am. Same day, nung na-capture. So, walang connection yon yung nahuli. Malaki po yung tsansa na yung taong na-endorse dito na na-rescue tsaka yung nakita doon sa bubong, may isa lang. Malaki ang chance, ano? Pero hindi siya kinukonfirm na siya yon. Tama? Mamaya mag-uusap tayo after nito, ha? Pero sa ngayon po ay nagkakandak pa rin kami ng malalim na investigasyon para po matumbok namin kung ano po talaga ang tunay na nangyari, ma'am. Yung lalaki ngayon? Pagkatapos po namin siya na una ng mga vital information, pinauwi po namin siya kasi wala namang complainant. Kaya po wala po kaming ground na i-detain siya dito. Meron po siyang tsinelas na suot. Hindi po siya confirm. Wala po rin ng mga witness na nagsasabing yung tao na na-rescue at saka yung taong allegedly na nakita sa bubong ay iisa. Samantala, pero ang sabi ni Sir, malaki daw ang chance, ano? Mamaya mag-uusap tayo tungkol dyan. duda ni Ronilo na magnanakaw ang nakitang naglalakad-lakad sa bubungan. Lalo't wala naman daw gamit na nawala. Inakyat namin yung kisame kasi may butas, tiningnan namin, tapos wala po kaming nakita. Yung tsinilas, parang sa estudyante siguro yon. Sinubukan namin kuhanan ng panig ang pamunuan ng eskwelahan, pero tumanggi silang magbigay ng interview. Dahil sa insidente, pansamantala munang kinansela ang pasok. Ang sinabi po sa mga bata na wala daw katotohanan yun, hindi daw yun maligno. Isa lang po daw yung tao at saka magnanakaw lang din po daw yun. Lumabas na naman yung mga pamamba kasi wala naman po talagang inilabas yung school ng statement po. Hindi siya edited. Malaking factor yung yung focal length ng mga lens, lalo't camera phone siya. Mas mukha siyang lumalaki yung tao compared do sa environment. Yung lightings din, dahil kung makikita nyo is yung halos silhouette na siya, natatakpan siya ng bubong. Lalong na-emphasize yung mukha siyang malaki. Definitely tao yon. Na-assign sa area nga walay mga suga. Then mag-rubing sila sa every puro. Dapat dili ta mahadlok. So kung naay something inaana na panghitabo, dangop dayon kamo sa barangay hall. Rest assured po, we will do our part, ma'am, para po ma-prevent ang mga same cases na ganito po. Shilo. Thank you so ito, mag-uusap tayo ha. I-recap natin. May nahuli, hindi pa naman napapatunayan may nahuli. At ang sabi ng pulis, ano ba sabi ng pulis? Yung taong na-endorse dito na na-rescue tsaka yung nakita doon sa bubong, may isa lang. Diba? Malaki daw ang chance. Same day lang po kasi yung... Same day lang ang nangyari. Na-capture yung video, ma'am. Malaki po yung tsansa. Malaki ang tsansa. Yung taong na-endorse dito na na-rescue tsaka yung nakita doon sa bubong, may isa lang. Yan ang sabi ng pulis, malaki daw ang chance. Pero hindi sure. Hindi naman sure na siya yon. Ito yung tatanungin ko sa'yo. Sa inyo. Sa iyo na nanonood sa akin. Alin ang... Kasi lahat ito speculations lang eh. May speculations na yun ay aswang, yun ay wakwak, yun ay hindi tao. 'Di ba? Pero bilang isang taong nag-iisip, alin ang papaboran mo na theory? A, yan ay aswang, o B, ito yun. Alin ang malapit sa katotohanan? Comment nyo dyan sa baba. Kapag pinili mo na A yun ay aswang, may diferensya ka sa pag-iisip. Mas pipiliin mo yung yung bagay na imposible kaysa sa plausible. Parang ganito lang yan, men, Parehas na wala tayong, alimbawa, kaming dalawa ni RBS, nakatira kami dito sa bahay, dalawa kami. 'Di ba?
May kaibigan kami, si Olivia, taga Mindanao. 'Di ba? Ngayon, nawalan ako ng pera dito sa bahay. Ang kasama ko lang si RBS. Tama. Walang pumapasok, chinek ko yung CCTV ng labas ng bahay. Ang pumapasok lang talaga si RBS dito sa bahay ko. Kasi dito siya nakitira sa akin eh. 'Di ba? Yung nilapag ko na 20,000 yun sa lamesa na wala. Tapos, si Olivia, taga Mindanao. Ngayon, papipiliin ko kayo. Kung pipili ako ng suspect kung sino yung nagnakaw ng pera ko, si RBS, na wala tayong proof ha, wala tayong proof na ninakaw ni RBS. Pero suspect, sinong papaboran nyo na may posibilidad na nagnakaw ng pera ko? Si RBS na lagi kong kasama dito sa bahay o si Olivia na nasa Mindanao? Malamang ang pipili nyo si RBS dahil yun yung malapit eh. Sa katotohanan, hindi kayo pipili ng imposible. Parang dito, alin ang pipiliin nyo? Aswang, ito ay isang aswang or si kuya lang yan? Although na wala tayong proof na si kuya yan, anong mas papaboran nyo? Yung sinabi ng pulis na may posibilidad na si kuya yan o ito ay isang wakwak? Abay, kapag pinili nyo na ito ay isang wakwak, ewan ko na sa inyo. Diba? Niloloko nyo na lang talaga sarili nyo. Sana naiintindihan nyo ibig ko sabihin. So, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.